Magandang umaga po sa inyo lahat. Pastor Ray Rimagat po ng Tabernacle of Faith Baptist Church dito po sa Naik, Cavite. At muli, maraming salamat po sa Panginoon sa pagbibigay po sa atin ng opportunity to share the Word of God on air. At salamat po sa lahat ng mga sumusubaybay po dito po sa Salita ng Buhay, ang ministeryo po ng FIBAP, Pastors Fellowship, na kung saan ang Panginoon ang siyang nagtalaga at nagbigay ng opportunity sa bawat isa po sa atin upang mangaral po ng salita ng Diyos sa himpapawid. Salamat po at nawa ang salita ng ating pag-aaralan ay maging encouragement po sa bawat isa po sa atin bilang isang mananampalataya. Ngayon linggo po ito, pinag-aaralan po natin ang patungkol po sa mga simbolo po na nag-uugnay po sa salita ng Diyos. Marami na pong mga pastor ang nag-discuss about the symbols of the Word of God. At ngayon po, tayo po ay naatasan na magbahagi po ng isang simbolo na kung saan nagre-represent po o sumisimbolo po ng salita ng Diyos at ito po ay ang tubig, water. At ang pamagat po ng ating pag-aaralan po ngayong umagang ito ay ang patungkol po sa tubig ay water as symbol of God's Word. Water as symbol of God's Word. Sabi po sa Bible po ng Ephesians chapter 5 verse 26 that He might sanctify and cleanse it with the washing of water by the Word. Amen. At siyang nagpakabanal at naglilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig mula sa salita. Tayo muna po manalangin at dumulog sa ating Panginoon. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa pagkakataon ako po inyong gamitin ang inyong labang lingkod para magbahagi po ng iyong salita sa impapawid. Nawa Panginoon, ito po'y maging pagpapala sa bawat isa po sa amin at maging hamon po na maging maayos, maging banal, at maging tuwid sa iyong harapan, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa opportunity na ibinigay niyo po sa amin. Pagpalain niyo po ang gawain ito, ang salita ng buhay, ang ministry na tinalaga mo sa FIBA Pastors and Fellowship Churches na maging isang malaking pagpapala sa bawat isa po sa amin. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Mga kapatid, apart from water representing life, cleansing and refreshment, there is also the water of God's Word, na kung saan po naglilinis po, nagpapakabanal po sa atin. At ito po ang sabi po sa Ephesians 5:26 na ating pong binasa kanina, that He might sanctify and cleanse it with the washing of water by the Word. One of the many benefits po ng tubig po mga kapatid is its cleansing ability. Not only on our bodies, but in them as well. Ganon din po ang salita ng Diyos. The Word of God as water has cleansing power. Apostle Paul reminded us in Ephesians chapter 5 verses 25 to 26, and dito pinakita sa atin how deeply Christ is committed to the church, which is the body of believers, na ang sabi niya, Christ also loved the church and gave Himself for it, that He might sanctify and cleanse it with the washing of water by the Word. That is, Christ, through the washing of water by the words, rids the church of wrinkles and rids the spots, which is presenting to Himself a glorious church. And it is found in verses 25 to 27. Ano yung mga kapatid? The missions of God's Word is to make us like Christ. The Word of God. Ang sabi po ng John chapter 1 verses 1 and 2, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. Ano yung mga kapatid? The more the Word of God is applied to our lives, the more of the life of Christ we display. You know why? Because the more the works of the flesh get washed away. Ano mga kapatid, in Acts chapter 11, bago po tawagin ang mga mananampalataya bilang isang Kristiyano sa lugar po ng Antioch, makikita natin dito that the certain disciples were called Christians in Antioch, but this was not until the preaching of the word had gone on for some time in that place. Kaya nga, that is the name that is generally acceptable to refer to followers of Jesus. Anong sabi po dun sa 11:26? And it came to pass that a whole year they assembled themselves with the church
and taught much people. Nagturo po ng alin? Ng salita ng Panginoon. At ang sabi po rito, and the disciples were called Christian first in Antioch. Mga kapatid, just as clear, fresh water cleanses our bodies. At ang salita rin po ng Panginoon, wash us clean deep down inside our souls. It purifies our thoughts, scrub our motives, and cleanse our conscience as we absorb it and obey its truths. The Bible says in book of Psalms chapter 51 verses 1 to 10, David repeatedly asked the Lord to cleanse him within. Anong sabi niya sa verse 2? Wash me thoroughly from mine iniquity and cleanse me from my sin. At ang sabi rin po sa verse 7, ang sabi dun mga kapatid, purge me with hyssop, and I shall be clean. Wash me, and I shall be whiter than snow. In verse 7. Tatandaan natin mga kapatid, ang salita po ng Diyos, God's Word purifies our thoughts, purifies our motives as we absorb and obey its truths. Ang salita po ng Panginoon is called the Word of Righteousness. In book of Hebrews chapter 5 verse 13, the Bible telling us, for everyone that useth milk is unskillful in the word of righteousness, for he is a babe. Tatandaan po natin mga kapatid, without the Word doing His work in us, there is no way that our life can reflect the righteousness of Jesus. It is the Word that comes to empower us to do the right things. Mga kapatid, ang salita po bilang isang tubig na naglilinis po ng ating mga wrong habits as we review the stand of the Word of God in our various areas of life challenges. Ang sabi po ng Panginoon in John chapter 15 verse 3, now ye are clean you are clean through the word which I have spoken unto you. Mga kapatid, ang mundo po ay punong-puno po ng iba't ibang klase ng karumihan. Iba't ibang klase ng maling paniniwala, mga takot, evil. Every time we're in a conversation with people, especially those who are not in the faith, they rub off some negativity in us or on us. At every time we browse on the social media or watching television, there is something terrible at mga negatibo po mga kapatid, that's something transmitting fear and uncleanliness. Wrong thoughts come to us well, from which we have to cleanse ourselves. Mga kapatid, tatandaan po natin, ang salita po ng Diyos o God's Word purifies and cleanses us from the dirt we contact from the world. Ang kanyang salita po mga kapatid is the blessed cleansing agent. Kaya mga kapatid, listening to the Word cleanses our souls. Listening to the Word cleanses our souls and purify our hearts. Kaya mga kapatid, it's time to give ourselves to His Word. It's time, panahon na mga kapatid, na ikaw at ako ay magbigay ng panahon, magbigay ang ating buhay, ibigay ang ating buhay sa salita ng Diyos. Anong sabi po ng Colossians chapter 3 verse 16? Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your heart to the Lord. Colossians chapter 3 verse 16. Mga kapatid, tatandaan po natin, ang salita po ng Panginoon displaces unrighteousness from a man's heart and replaces it with righteousness. And also it wipes out fear and replaces it with faith. Kaya mga kapatid, parang ang salita po ng Panginoon ay isang halintulad po ng tubig na kung saan ay naglilinis at maglilinis ng ating buhay. The Word of God is a cleanser. It cleanses anyone who comes under its influence, power, and authority. Kaya mga kapatid, it is very timely and high time for us in ourselves na tayo po ay magbigay ng panahon sa salita ng Diyos. Let the word of Christ dwell in us richly in all wisdom. Kaya mga kapatid,
Ito po ay malaking tulong po sa atin. The Word as a water can cleanse us from wrong habits. Ang salita po ng Diyos ay parang tubig po, bilang tubig na kung saan naglilinis at maglilinis po mula doon sa lahat ng maling gawin natin at mga bagay na kung saan dapat nating tayuan, na kung saan ito po ang itinuro sa atin ng Panginoon, na tayo po ay kanyang nilinis na ng kanyang salita, ng kanyang pangako na ipinangako niya sa atin at ipinangusap niya sa atin. God's Word purifies our thoughts. God's Word purifies our motives as we absorb and obey its truths. Kaya mga kapatid, it is very timely and high time for us to seek God in our lives. Ang salita po ng Panginoon, just as clear. God's Word washes us clean deep down inside our souls. It purifies your thoughts, my thought, at siya'y kanyang kayang linisin, scrubs our motives, cleanse our conscience. Kung tayo po, ikaw at ako, absorb it and obey its truth. Mga kapatid, be like David. He asked God to wash his mind iniquity. Be like David. He purged with hyssop and asked the Lord to wash him. At ang Panginoon nilinis siya, parang isang snow ang kaputian. Kaya mga kapatid, it's time to give ourselves to His Word. It's time to give ourselves to God's Word. Na kung saan mga kapatid, kayang-kaya niyang palitan ang lahat ng mga unrighteousness sa ating buhay, sa ating puso, at palitan niya ng righteousness. It wipes our fear. It wipes out the fear in our mind and replaces it with faith. Kaya nga panalangin ko mga kapatid ngayong umagang ito, let us continually experience the sanctifying, cleansing, and purifying power of water of God's Word in our lives. Water as a symbol of God's Word. A very important symbol na kung saan ikaw at ako ay kayang linisin ng Diyos mula sa kanyang salita. Let us always remember the Word of God. Do not allow any hindrances for you and for me to read the Word of God daily. Meditate His Word. Love His Word. Because in His Word, there is a power to cleanse of our lives. It leads us into right directions. It leads us in right disposition in our lives. And it leads us in the right decision sa lahat ng ating mga gagawin. Kaya mga kapatid, let us always take the opportunity to read the Word of God daily, because the Word of God, the Bible, is the basic instruction before leaving earth. This is the final authority, my final and your final authority of our faith and practice. It will cleanse us, it will refresh us, it will representing life, it sanctify us, and it cleanse, washing our dirt from this world. I hope and pray this message today ay magbigay po sa atin ng hamon that always dwell in the Word of God. Give more time reading the Word of God. Just like a water na kung saan ginagamit natin araw-araw to refresh, to unleash our thirst, and to fulfill our longing to become cleansed in the sight of God. Always i-desire natin ang paglilinis ng salita ng Diyos sa ating mga buhay. That's why, apart from water representing life, cleansing, and refreshment, maging ang salita ng Diyos ay parang tubig na nagpapakabanal at naglilinis
sa pamamagitan ng kanyang paghuhugas. Tatandaan po natin mga kapatid, this is the right thing for us to become Christ-like because of His Word. Water as a symbol of God's Word. Water as a symbol of God's Word na kung saan nagpapakita ng paglilinis, pagpapurify, pagsasanctify ng iyong buhay at ang aking buhay bilang isang mananampalataya. I hope and pray huwag nating kalimutan ang salita ng Diyos na gamitin natin araw-araw, basahin natin araw-araw, sapagkat yan ang magdadala sa atin sa isang matuwid at kabanalang pamumuhay bilang isang Kristiyano. Magandang umaga po sa inyo lahat at pagpalain po tayo ng Panginoon sa pag-aaral ng ating salita ng Diyos. Muli, Pastor Ray Remogat ng Tabernacle of Faith Baptist Church, bumabati po sa inyo na isang mapagpala at magandang umaga sa inyo lahat. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, maraming salamat po sa biyaya ng iyong salita at pagpapaalala po sa amin kung paano nagbibigay kami ng pagpapalaga sa tubig dito sa mundong ito bilang representante at simbolo ng iyong salita ay gamitin naming opportunity, Lord God, at pagkakataon sa amin na lagi kaming maglinis sa pamamagitan ng iyong salita, na kami lumakad na may kaayusan at magagawa lang po namin ito, Lord God, na maging banal sa iyong harapan at maging matuwid, Panginoon, kung kami ay laging tutungo sa iyong salita. Gamitin namin ito, Panginoon, to sanctify ourselves, to cleanse ourselves from the wrong motives and impurities in our lives. Panginoon, maraming salamat po. Maging sa bawat nakikinig, nanonood ng programang ito. Nawa sila rin, Panginoon, ay makasumpong ng pagnanais na laging magpalinis mula sa iyong salita upang kami ganap na makaharap po sa inyo ng may katwiran. Maraming taong nakatingin po sa amin. Maraming mga taong nag-o-observe po sa amin. Huwag niyong hayaan na ang karumihan ang makita po sa amin. At sa pamamagitan ng iyong salita na nagsisimbolo ng isang tubig, Panginoon, isang elemento ng tubig na kung saan may kakayanang maglinis, may kakayanang magbago, at may kakayanang magbigay sa amin ng katwiran at kabanalan mula sa iyong salita. Maraming salamat po, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bansang Israel, kapayapaan sa Jerusalem, sa Israel at kakaligtasan ng mga tao, sa mga Hudyo, Panginoon, at sa mga Hintil ay amin rin pong hinihingi. Salamat po, Panginoon. Ingatan mo ang aming bansang Pilipinas, ang bawat kaguluhang nagaganap, ikaw, Lord God, ang magpapayapa. At higit sa lahat, pagpalain mo ang bawat simbahan, ang mga kapastoran, ang may mga karamdaman ipagalingin mo, ang mga kapatiran ay bigyan mo ng pagpapala. Panginoon, muli sa iyo po namin tinataas ang lahat ng papurit pa sa salamat na tanging sa iyo lamang na aming Diyos at tagapagligtas, ang Diyos ng Israel, ang bansa na pinagpala mo. Muli, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Muli, maraming salamat po sa inyo lahat. Magandang umaga po at papuri po sa Diyos sa kataitasan. At muli binabati ko po ang Tabernacle of Faith Baptist Church sa Naik, Pastor Ramiro Adona ng MIBC Maragondon at lahat ng mga FIBA pastors, Pastor Darren Miller ng Maranatha Baptist Church, McAllen, Texas, USA, at ang aking may bahay, Sister Shay Remogat, at ang mga kapatiran po sa TFBC Naik, Cavite. Maraming salamat po sa inyo lahat and God bless us all.